you hear your word tonight. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. No, palakpakan natin si Lord Jesus. Thank you, Lord, sa imong kamayo sa bawat isa. Thank you so much. Welcome sa ating Bible study. At sa ating online viewers. No, thank you so much na nanonood pa rin kayo, no? Yung iba hindi nakaka-join, baka may trabaho pa. Yung iba, no, nanonood na lang sa online kasi nga yung iba hindi nakakapasok. But praise God kasi yung iba dito sa atin, yung iba wala, baka may church, may simba, or yung iba pagod lang talaga. No? The spirit is willing, pero yung iba talaga kahit pagod, no, nagpapatuloy sa Panginoon. Hallelujah. No, alam ko ang topic natin ngayon is all about, no, andito naman sa screen, when the blazing fire becomes an ash. So, kahit title pa lang, no, it can preach us, no? Pwedeng mangusap sa iyo. Alam ko habang nababasa mo pa lang yung title natin ngayon, may pumapasok na sa puso mo at sa isipan mo. Nangungusap na. Kung sa pa, nangusap na sa atong tibok lawas. No, when the blazing fire. Nung una, blazing fire ka pa. Pero naging abo. So nung una, okay tingnan kasi impactful siya. Kasi nga nag-aapoy, naglalagablab. Pero pagdating sa baba, becomes an ash, naging abo. No, anong nangyari? So ibig sabihin, kaya siya naging abo kasi hindi siya nagatungan. So it is a danger situation. No, kung noon tayo, grabe tayo kaapoy sa Panginoon. Grabe tayo ka-in love. Andun yung first love. Grabe ka, no, para sa atin, bawat salita, napaka-precious, napakahalaga. Grabe yung consciousness. No, grabe yung, curiosity nung bago pa tayo sa Panginoon. Pero how come, instead na lalong patagal, ay lalong uminit, no, lalong lumawak. Pero, in a Christian journey, no, lagi natin napapansin, patagal, pahina ng pahina. Patagal, no, paikli ng paikli. So, dito mo makikita, may umaatake talaga sa buhay Kristiyano. So, kailangan natin maalarma, no, itong apoy na to, hindi siya bad impact. Kung sa literal na apoy dito sa mundo, pag nakakita ka ng apoy, no, nasusunog na bahay, maaalarma ka. So, maaalarma ka dahil nasunog yung property mo. So, no, pero yung apoy na pag-uusapan natin dito, hindi to apoy, no, sa physical, kundi apoy yung first love mo sa Panginoon ay nawala. So, pag yung apoy, kaya nga sabi ni Pastor Ron dyan, when the preacher is burning, no, people see. No? Ang tao mo adto daw, mulantaw sa sunog. So, kung titingnan mo sa literal na sunog, ang tao pupunta talaga sa mga nasunugan. So, dito mo maintindihan, napakahalaga, no, nag-aapoy ka. Kasi nga, kusang pupunta sa iyo ang mga tao. Mapansin nyo ba, pag may sunog, kusang ang tao pumupunta. No? Saan may sunog, maraming tao. So, kailangan pala natin mag-aapoy para lumago tayo. So, ito yung wala sa atin ngayon. Kaya tayo paikli ng paikli. Instead na pa-increase na ang pa-increase, no, pababa na pababa. So, dapat dapat magiging vigilant tayo at maaalarma tayo sa sitwasyong ganito. Kasi nga, we are under attack of the spirit of backsliding. When the blazing fire, kaya nga sabi nila, si Satan, may mga bumbero din yan. Ang gagawin ng mga bumbero ni Satan, no? Papatayin niya yung apoy mo. Kasi nga, yung weapon mo is yung first love. Sa first love, andyan yung apoy. Pag yung apoy napakainit, no? Yan ang weapon mo. No? Dahil sa sobrang init mo sa Panginoon, no, marami kang nawiwinsol. No, in love ka sa Panginoon. Marami kang nare-rescue tao. Kaya ang gagawin ni Satan, nanakawin niya yung weapon na yan. Yung first love mo. So, ibig sabihin, aagawin niya yung baril mo. Yung weapon mo. So, kung may kalaban ka, kung may kaaway ka, literal, tapos nag-agawan kayo, naikutsilyo siya,
So, ang mangyayari ngayon, mag-aagawan kayo sa isang kutsilyo. So, aagawin mo yung weapon, aagawin mo sa kanya dahil alam mong yun ang gagamitin niya para i-destroy ka. No, kaya that's why Satan, aatakihin niya yung first love mo. At sasabihin ni Satan, di baling mag-serve ka pa rin. Di baling ating ka pa rin sa Bible study. Ang importante, nawala na yung first love. Alam ko na yung kahinatnan yan. Pag ang first love nawala, sabi ni Satan, no, hindi kita bibiglain, hindi kita papatayin agad. No, yung first love ko lang, yung kukunin ko. Si Satan matalino. Hindi niya tatanggalin yung dahon mo. Hindi niya tatanggalin yung puno ay yung ano mo, yung sanga mo. Ang tatanggalin niya, ugat. Yung first love, yung aatakihin niya, para ano? Kasi pag tinanggal mo na yung puno, no, tinanggal mo talaga, nasabay yung ugat. So sabi ni Satan, di baling buhay, di baling hindi ka pa agad malalanta. Pero alam ko na kung ano yung kahinatnan mo. Di ba pag tinanggal mo yung kahoy, ay alam mo, yung mga maliliit na similya, tinanggal mo, medyo kahoy na siya, pag tinanggal mo siya, hindi mo siya mamamatay agad. Pag kinabukasan balikan mo, green pa rin siya. No? Buhay pa rin yung ano. Pero, sabi ni Satan, mataas yung pasensya ko sa mga ganyang bagay. No, kaya kitang i-destroy na hindi mo nalalaman. Kaya kitang i-destroy na habaan ko ng pasensya ko. No? Sabi niya, at least natanggal ko na yung ugat. No, yung ugat sa spiritual, yung first love mo, pag natanggal yan, no, pag nabunot ka talaga, no? Sabi ni Satan, alam ko na yung kahinatnan. Pag yung puno tinanggal mo sa lupa, nasabay yung ugat, alam mo na yung kahinatnan. Kung hindi siya maibabalik sa lupa. No, kung yung first love mo na hindi mababalik, hindi siya maibabalik, hindi siya matanim uli sa lupa, walang magtatanim niyan. No, walang mentor na magagayad sa inyo na ilibing ka ulit, ibabaong ka ulit, itatanim ka ulit sa lupa. No? Matagal man yung recovery mo, matagal man yung recovery mo, pero at least makakabawi ka, makakabalik ka sa first love mo. Si Satan, aatakihin niya yung pagtanggal ng ugat. Hindi niya aatakihin yung dahon lang, yung sanga mo. Hindi. Yung babanatan niya, yung ugat mo. Kaya nga, pwedeng nag-serve ka ngayon, pero wala ka ng first love. When the blazing fire naglalagablab, becomes an ash, naging abo. Hallelujah. Good Jesus. Ano ba yung tinuturo sa atin dito? About sa yung pinakadalawang, yung pinakamalahagang utos ng dalawang kautusan. No, alam naman natin yung kwento nito, isang marais ko na lang. Ito yung nabalitaan ng mga Pariseo, no? Yung mga Saduceo walang nagawa. So ibig sabihin, sabi niya, grabe yun grabe yung mga tao lang nagawa kay Jesus. Even yung mga Sadduceo, walang silang nagawa kahit may authority sila. So ang gagawin nila ngayon, hahanapan nila ng kasalanan si Jesus. So idadaan nila sa tanong para lang mahanapan ng butas. So ibig sabihin, hindi pala lahat nagtatanong para matuto. May mga nagtatanong para antayin yung pagkakamali mo. Aantayin yung mga nasabi mo. So kung ano yung nasabi mo, yun ang gagamitin nila para ibato sa'yo. Pero kahit anong sikap nila, wala silang makuha na mali kay Jesus. Kasi sabi niya, sumagot siya, yung pagtanong nila, no, andun yung respect. Sabi pa niya, Guro, ano po ang pinakamalagang utos? Sumagot si Jesus. Pero bago sumagot si Jesus, no, grabe ka, yung discerning, na alam niya, nagtanong yung tao na yon, alam niya, wrong motives. Alam niya, maling motibo, alam niya, no, nagkukunwari lang. Kaya sabi niya, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Buong puso, ibig sabihin, walang kahati. So, ibig sabihin, hindi siya katulad ng boxing, may tie. Sa boxing, pwedeng manalong dalawa. Tabla. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, no, kaya nga, you cannot serve two masters. No, kailangan mong iwan ng isa at lamangan yung isa. So dito mo makikita, walang tie, walang tabla sa paglilingkod. Hindi pwedeng maglingkod ka sa Panginoon at yung kalahating paa mo sa makamuntong bagay. No, hindi ka nagbabago. So naintindihan ko ngayon,
Sabi ng Panginoon, love your God with all your heart. Yung number one priority, walang kahati dyan. Hindi pwedeng dalawa yung priority mo. Dalawa yung number one mo. Alam mo, ganito, sa pagiging atleta, tumakbo kayong dalawa, nagkasabay talaga kayo. So, ibig sabihin tabla. Pero sa pagsiserve sa Panginoon, walang ganon. Kung ano yung nakalagay na pwesto doon, number one ang Panginoon lang talaga. Pero kung pagsisikapan natin yung trabaho natin at yung pagserve sa Panginoon, pinagsabay natin, no? Ginawa natin patas. Kaya nga sabi ni Jesus, hanapin nyo ako, mas higit pa sa kayamanan dito sa mundo. So, ano bang ibig sabihin ni Jesus sa atin dito? Kasi tayo, pag nagtatrabaho tayo, kaya nating mag-overtime. Kahit inaantok ka na, no? Kahit aantokin ka na, kaya mo pa rin magtrabaho dahil sa pera. Pero pag pag nagbabasa ka ng Bible, no, madali kang mapagod. Hindi mo na kayang mag-overtime. Hindi mo na kayang manalangin sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, love your God with all your heart. Hindi niya sinabi 90%. Pag sinabi nating all, no, automatic yan, yung 100%. So, ibig sabihin, yung number one priority, hindi pwedeng dalawa dyan. No, kailangan mong ibaba ang isa. At kung sino daw yung lamang, ngayong araw, kung sino yung lamang sa mga pinapriority mo, ibig sabihin, siya yung Diyos mo. No, siya yung ina-idolize mo. Lahat ng bagay na higit sa Panginoon, yun ang nagiging idolatry mo. No, the modern idolatry. No, ito ang pinakamalagang utos sa lahat. Mahalin mong yung Panginoon ng Diyos ng buong puso. At ang pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung paano yung sarili yung di mo kayang saktan, so, yung pagmamahal mo sa pagmamahal mo sa ibang tao, no, ay resulta 'yon ng pagmamahal mo sa Diyos. No, yung kapatawaran mo sa tao, dahil 'yon pinatawad lang din tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, may source of love. Hindi tayo nagmamahal hindi dahil nagmamahal tayo dahil sa sariling pagmamahal. Kundi galing talaga 'yon sa Panginoon. Kaya nga, kailangan buo, walang kahati. So, ibig sabihin, He is the number one. He is the master and He is the Lord sa ating buhay. Ano ba, nung naligtas ka na? Sabi dito, getting saved. Falling in love with the Lord Jesus. No, ibig sabihin, past tense, saved, naligtas ka. No, pag ikaw ay ligtas, no, if you are saved, no, pag naligtas ka, no, hindi talaga maipagkailan na hindi ka ma-inlove sa Panginoon. Ma-inlove ka talaga sa Diyos. Dahil ma-realize mo na hindi ka deserve sa itinulong, no, sa binigay ng Diyos sa iyo para marating mo yung ganung sistema. Tawagin ka ng Diyos. Alam naman natin gaano tayo makasalanan noon. Kaya nga, mas lalo kang magkakaroon ng gratitude sa Panginoon. No, lalo kang na-inlove. Dahil itong ginawa ng Diyos sa akin, sariling dugo, sariling laman. Yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, hindi kayang gawin to. Ang kaya lang i-offer, oras. Pero si Jesus, no, araw-araw nasa buhay ko. Araw-araw nasa puso ko. No, araw-araw binabantayan ako. No, God is with us. No, kasama natin Diyos ang araw-araw. No, naglaan ng oras. Naglaan ng kanyang dugo. Buhay. No, hindi niya lang sinabi na mahal niya tayo, kundi sabi sa Romans 5:8, but God demonstrate His life toward us. While we are still sinners, Christ died for us. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya, nung narealize mo yan, grabe, na-inlove ka sa Diyos. Amen? Abadire, ingon badire? Growing in salvation is falling deeper love with Him. No, habang lumalago ka sa kaligtasan, habang lumalago ka sa spiritual, mas lalo mong naiintindihan yung salvation, no, mas nagiging in love ka sa Panginoon. So, pag sobra-sobra na yung pag-in love mo sa Panginoon, no, ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi ka inutusan. No, kusa kang gagawa. No, nalaman mo, grabe yung ginawa ng Panginoon. Kung niligtas ako, kung kaya ako naligtas ng Diyos. So, ibig sabihin, kaya ding iligtas ng Diyos yung mga kaibigan ko. So, nagkakaroon ka ngayon ng mission mindset. Nagiging missionary yung mindset mo. No, hindi ka pa talaga lumago sa spiritual, hindi ka pa talaga total na lumago talaga. No, dahan-dahan ka pa lang umaangat sa spiritual. No?
ang iniisip mo agad is yung kaligtasan ng iba. So, ibig sabihin, yan pala ang basihan na ikaw ay in love sa Diyos. Yung ang iniisip mo lagi, yung kaligtasan ng pamilya mo, kaligtasan ng kaibigan mo, kaligtasan ng lahat. So, kung nag-i-involve pala tayo sa ganyan, malalaman mo pag andun ba yung first love mo. So, gusto kong ipatikim yung naranasan ko. Kung anong naranasan ko, gusto kong ipatikim sa iba. So, ibig sabihin, habang nagsiserve ka sa Panginoon, habang pure yung puso mo sa maglilingkod sa Diyos, no? Mas lalo kang magiging in love sa Panginoon. Hallelujah. Wala. Sige, basahin natin Revelation. For every church, there was a word of commendation, words of complaint, words of correction. Hallelujah. Jesus. So, dito sa Revelation 2, hallelujah. Wait lang. Sabi dito sa Revelation 2, itong ang Panginoon nagpakita ng vision kay John Beloved. No nangyari dito, ang nangyari dito, may kanya-kanya silang every churches may message ang Panginoon through vision. So ang nangyari diyan, nagpadala ang Panginoon ng word of correction, word of hallelujah. Word of correction, word of complaint. No? Kinurek sila ng Panginoon. Noon, napabilib din sa kanilang Panginoon. May natanggap silang appreciation galing sa Panginoon. Sabi dito sa Revelation, ito yung mga ito yung naobserbahan ng Panginoon sa kanila. No, things we can observe. Kung ito yung na-observe ng Panginoon, kung babasahin natin yung context, ito rin yung ma-observe natin. Sabi dito, He commends their service. No, na-appreciate ng Panginoon yung service nila. No, na-appreciate ng Panginoon yung ginagawa nila. No, sa church ng Ephesus, alam ko gasgas na to sa pandinig natin. Sabi dito, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. No, alam ko yung mga pinagdadaanan mo. Alam kong hindi biro yung pinagdadaanan mo. No, alam kong nagtiis ka, alang-alang sa akin. No, inappreciate ng Panginoon. Thumbs up ako sa iyo doon. Believe ako sa ginagawa mo. No, I know your deeds. No, alam ko yung mga ginawa mo. Ibig sabihin, lahat pala ng paglilingkod natin, kita ng Panginoon. No, hindi siya bulag. Kung minsan napapagod ka, akala mo hindi ka nakita, walang tao naka-appreciate sa'yo, wag na wag mong ilaan yung sarili mo sa appreciation ng ibang tao. No, kahit hindi ka ma-appreciate ng nasa taas. No? Alam mo ba yung mga tao hindi na-appreciate? No? Ibig sabihin, inaalaw ng Panginoon na hindi ka ma-appreciate. Kasi hindi lahat ng bagay pwedeng ma-appreciate. Hallelujah. No, hindi lahat ng bagay pwedeng appreciate. May mga bagay talaga na kailangan gawin sa tago. Hindi mo siya pwedeng gawin, hindi mo siya pwedeng gawin sa labas. Kasi kung ang lungs mo ilalagay mo sa labas, magkaka-infeksyon. So kaya sabi ng Panginoon, kailangan gawin mo ang isang bagay sa tago. Kasi kung hindi mo gagawin sa tago, magkaka-infeksyon 'yan. Amen. No, alam ko yung pinagdadaanan mo, alam ko yung sitwasyon mo. Kita ko lahat ng paghihirap mo. No, paggising mo ng umaga, paglilinis mo ng church, no, paglilinis mo ng pag-serve mo sa ministry, pag-a-usher mo, kita ng Panginoon 'yon. At hindi siya bulag para hindi makita yung sitwasyon mo. Nung habang nakikita ng Panginoon 'yon, habang ginagawa nila 'yon, kung makikita mo talaga yung simbahan, almost perfect. Walang depekto. Nagpa-function sa healing and deliverance. Nakikita mo naman, laging may Sunday service. Pero, yung totoo pala, naglilingkod na lang, hindi na siya out of love, kundi out of duty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wait lang pa, ma. Uy.
Hanggang mo ng cellphone. Wait lang pa ba? May tumatawag kasi. No? He commends, no? Nakita ng Panginoon, ibig sabihin ng commends, na appreciate, approve, thumbs up ako sa iyo. I salute. Grabe yung sakripisyo nyo sa ginagawa nyo. Sabi dito sa kasunod, sa ito yung isa sa na-obserbahan ko, I know what you have done. Alam ko yung tinapos mo. So, ibig sabihin, may sinimulan ka at I am so proud of you dahil tinapos mo. No, masaya ang Panginoon diyan. No, na-appreciate niya kung ano yung nasimulan mo, no, tinapos mo. Kung ano yung plinano mo nung una, hindi mo pinabayaan, tinapos mo. Sabi ng Panginoon, I salute you, man of God. No? You are a great servant. Believe ako sa ginagawa mo. No, I know your deeds. And hard work, grabe. Yung perseverance, yung ang pag-antos. Number 3, they are founded. No? They are founded in their faith. No, isa sa mga naobserbahan ko dito, yung mga taga-Ephesus, grabe sila ka strong sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi dito, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and they have found them false. Sabi niya, grabe yung discerning spirit ng mga taong ito. No, grabe yung mga discerning spirit ng mga taong ito. Kung mapapansin nyo, grabe sila ka-strong. So kung may pupunta doon sa kanila, no, na nagpakilalang lingkod ni Jesus, apostol, no, pinapakinggan nila yung sasabihin at kaya nilang i-discern na hindi kayo mula sa Panginoon. So ibig sabihin, nagpapangsyon grabe yung spiritual. No, grabe yung function nila sa spiritual. He commends their understand, no? This number 3, he commends their standards. No, believe ang Panginoon sa grabe yung standard nyo. Believe ang Panginoon sa standard ninyo. Sabi dito, I know that you cannot tolerate wicked people. No, may standard sila. Yung mga taong ito, may standard sa holiness. No, ayaw nila sa kasalanan. No, nagtuturo talaga na iwasan yung kasalanan at kung ano yung tinuturo nila, nilalakaran talaga nila. Umiiwas talaga sila sa pagkakasala. No, kung mapapansin nyo, he commends their standard, na-appreciate ng Panginoon, yung standard nila, grabe. No? I know that you cannot tolerate wicked people. Pag nagkasala, no, pag may nakita nila bumabalik sa dating buhay, no, grabe, to the rescue sila agad. Kasi alam nila kung gaano ka-precious ang isa kaluluwa. Ganito ang puso ng mga taga-Ephesus. Grabe sila grabe sila mag-handle ng tao. Pag nakita nila bumabalik sa dating buhay, anong sabi dito? You cannot tolerate, ibig sabihin, kinokorek. Yung the way of correction, in a proper correction. No? Kinokorek nila yung members nila dahil sobrang mahalaga talaga sa kanila. So, ibig sabihin, grabe yung congregation ng ganito. No, pag nakita silang nangihina, no, sinusulat nila. Hallelujah. No, pag may nakita silang nangihina, sinusulat nila. Thank you, Jesus. Pag may nakikita silang nanghina, sinusulat nila at binabantayan nila kung sino yung tao na yon. Para kung example na wala, no, i-rescue nila. So kung pag-aaralan mo talaga, kung ipapasok mo talaga sa isipan mo, ang church, almost perfect. Ito yung hinahanap kong simbahan. No, kung pag nanghina ako, hindi ako pababayaan. Pag nagka-problema, nag-i-struggle ako sa spiritual aspect, no, may mga taong to the rescue. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, naghang man yung cellphone. No, may mga tao, sa panahong yung member nila, no, ma-autofocus, no, mag-emotional, to the rescue, yung mga leaders sa taga-Ephesus. So kung titingnan mo, naglilingkod, pero akala mo okay pa, pero hindi pala. Amen? Hallelujah. Ilan pa, ma?
Di ko sulod. Pastora, napa ba akong kwan, Pastora? Napa ba akong share screen, na? Hallelujah, thank you, Lord. Yeah, di na ako mag-share screen. Sige, sige, sige. Di na ako mag-share screen na lang. No, may standard sila. No, may standard sila. Hindi nila tunuturit yung pagkatao. At yung kagandahan dito sa kabila, they are founded in their faith. Pag may magpapakilalang apostoles, no, pag may magpapakilalang apostoles, hindi sila basta-basta naniniwala. So ibig sabihin, they are functioning, no, in the prophetic ministry. So kaya nilang ma-discern kung false prophet ka, no? At sa number 4 na napansin ko dito, they suffered because of me. Sabi pa ni Lord, no? Naghirap kayo alang-alang sa akin, nakikita ko 'yan. Believe ako sa dedikasyon nyo. Sabi dito, you have persevered and have endured hardship for my name, for the sake of me. No, for the sake of me, willing kayong masaktan, willing kayong magutom, willing kayong no kanang isalikway, i-reject. No, ganyan katibay yung tao sa Ephesus. Hallelujah. Amen? No, they suffered because of me. No, ibig sabihin, yung mga tao sa Ephesus, grabe kaligon. So, habang pinag-aaralan ko yung topic natin ngayon, mas lalo ako naliwanagan na yung paglilingkod pala sa Panginoon, hindi pala ibig sabihin naglilingkod ka ngayon. Grabe yung no, gawain mo, grabe yung no, may no, to the rescue ka agad. Hindi pala yung magiging basihan para makita yung first love natin sa Panginoon. Pwedeng ginagawa natin yun dahil obligado na lang. Hallelujah. Amen? Pwedeng mangyari, ginagawa natin yon dahil obligado na lang tayo. And isa sa mga nakita ko, yung pag-labor nila. Yung labor. Sabi ni Jesus dito, you have persevered and endured hardship for my name and have not grown weary. Kahit pagod na, no, willing pa rin magtrabaho. Kahit may trabaho na sa physical, no, magmi-ministry pa rin. So, ibig sabihin, grabe katibay yung panampalataya nito. Hindi basta-basta. No, may paninindigan talaga. Thank you, Jesus. No, may paninindigan sila na kahit gaano kapagod sa trabaho, kayang mag-endure. Hindi nagrereklamo. No, ganito yung karakter nila doon sa church sa Ephesus. Ika-6 na nakita ko, in pain while serving. No, sugatan. No, kahit sugatan, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Grabe, no? Sana family, ganun din tayo. Kahit sugatan, naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. In pain while serving, and have not grow weary. You have persevered and have endured hardship for my name. Sino sa inyo dito naglilingkod ngayon pero sugatan? Pero kahit sugatan ka, no? Kahit sugatan ka, nagpapatuloy ka. Kung makikita natin si Manny Pacquiao, grabe. Si Manny Pacquiao, kung ikaw ang makakita sa sa duguan na laban, parang sabi mo, surrender, pwede na, itigil nyo na yan. Parang parang nakakapagod yan. Sobra na din yan. Di na niyang kaya. Pero dahil mahal niya yung kinakaya niya. And number 8, he commends their steadfastness. No, you patiently suffered because of me. Sabi dito, gi-appreciate ng Panginoon yung pag-endure nila. No, in-appreciate ng Panginoon yung endurance. Sabi ng Panginoon, na-amaze ako sa patawagan eh? Na-amaze ako sa sa dedication nyo. Grabe yung dedikasyon, pagkakaroon ng dedikasyon, na kahit i-persecute, kahit mawala ng pagkain, magutom man, makulong man, no, faithful pa rin sa pagiging Krisyano. Ganon ang ugali ng mga taong ito. But Jesus exposed the reality. No, in-expose ng Panginoon yung reality. Hallelujah.
No, in-expose ng Panginoong reality. Na akala natin, okay na, pero ang totoo pala, may kulang pa rin pala. Akala natin, while naglilingkod tayo sa Panginoon, nagwawalis tayo sa church, nagmi-ministry tayo, nagba-Bible study tayo, naglilid tayo ng Bible study. Ang akala natin, okay pa tayo doon. Pero ang totoo pala, wala na. Ang totoo pala, no, may something na nakaligtaan natin. May mga bagay tayo noon na hindi natin ginagawa. Hallelujah. Amen? Anong sabi dito sa ano? No, ito yung disappointment ni Jesus. Dito na tayo. Ito yung disappointment ni Jesus sa atin. Yet I hold this against you. Ibig sabihin, parang hindi mapakali ang Panginoon. Habang naglilingkod ka, nakikita niya yung sacrifice mo, no, andun ka pa rin, involved ka pa rin sa ministry. Pero, dumating sa punto, hindi pa rin natuwa ang Panginoon. Para sabi ng Panginoon, hindi na tama to. Parang mali na ata to. Sabi ni Jesus, yet I hold this against you. Maganda yung ginawa mo. Pero ito yung hindi ko nagustuhan sa'yo. Na-disappoint ako sa'yo. Kahit marami ka nang nagawa, pero may isang bagay ako na hindi nagustuhan sa'yo. His diagnosis, you have forsaken the love you had at first. Nawala na yung first love. So, kung ipipicture mo yung first love, ano ba yung, alam mo, ikaw, alam mo man talaga siguro ngayon, no? Yung first love, kung ano yung una mong nakilala ang Panginoon, ano ang nararamdaman mo sa puso? No, isa to sa mga sign. Hindi pa nag-Sunday, puro ang iniisip mo, Sunday na ulit. Kailan ang ulit na may simba? Yun ang ibig sabihin ng first love. At saka yung first love, pag makarinig ka ng worship song, grabe yung honoring mo sa worship. Alam mo, pag nakarinig ka ng worship song, no, every time na mag-worship sa church, hindi ka lakad ng lakad. No, every time kasi nirerespeto mo. Pero habang tumatagal, pag sa oras na nag-worship, pag may tumawag sa'yo, kukunin mo pa yung cellphone at lalabas ka pa. So, ibig sabihin, isa yun sa mga senyales na nawala yung first love mo. At isa sa mga senyales na nawala yung first love mo, pag ang hirap na magpatawad. No, tingnan mo noon, ha? Nung bago mo nakilala si Jesus, sugatan ka masyado. No, sugatan ka masyado. Ibig sabihin, kung sa kuan ba, bunog kayo. No, grabe ka, yung puso mo, kung sa ano pa, ang daming tusok. Pasag na pasag, sugatan, bigo, depressed, hopeless, pagod. No, ganun yung puso mo bago mo nakilala si Jesus. Pero, mga ilang araw lang nung natanggap mo si Jesus, bakit nagagawa mong mag-decide? Nakakaya mong i-decide yung mga ang hirap, yung mga mahirap desisyonan. Example, kapatawaran. Yung tao na yan, hindi lang yung kasalanan yan, yung sinaktan ka lang, tinaydor ka lang. No, pwedeng binaboy ka, or ginahasa, or pinatay mismo mong kapatid, o hindi ko alam ano yung sitwasyon mo na, ano yung past mo noon. Kasi iba-iba tayo ng kwento. No, may mga sitwasyon talaga mahirap ipatawad, pero nung natanggap mo yung love ni Jesus, yung kapatawaran ni Jesus, nung natanggap mo yung first love, kahit mahirap patawarin, pero nagagawang patawarin. Yun na, hindi ka pa-rooted nun. Una mong na-encounter si Jesus, no, madaling magdesisyon pag may first love ka pa. Pero, habang tumatagal ka sa Panginoon, instead na habang palakas ng palakas, habang patagal ng patagal, dapat lalo kang mas lumalagablab, mas umiinit. Pero ang nangyari sa atin, lalong tumagal, nawala yung first love. So, kaya wag ka magdaka, umabot ka na sa 1-year ministry, or matagal ka na sa Panginoon, about 1 year ka na sa Panginoon, nagtaka ka ngayon, noon, ang kasalanan ng tao na yon, ginahasa ako. Example, ginahasa ako ng tao, binaboy ako. Pero bakit nagawa ko magpatawad noon nang napakadali? Pero ngayon, matagal na ako sa paglilingkod, no? Siniraan lang ako ng kakaunti. Pag nakita ko ang tao na yun, parang bad mood ka na. Parang sira na yung araw mo. Pero noon, kaya mong patawarin yung mga taong grabe ka rumaldumal na ginawa sa'yo. Pero, dahil andun yung first love, nakapagpatawad ka. Pero ngayon, naglilingkod ka pa rin, wala ng first love. Kaya huwag kang magtaka. So, ibig sabihin, binibigyan kita ng sign ngayon, senyales,
Pag matagal ka na sa Panginoon, alam mo na yung ibig sabihin, tumagal ka na sa Diyos, alam mo na yung kamaturan, katotohanan. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng preaching, pero, nagtaka ka, nahirapan ka magpatawad. Hallelujah. No, ibig sabihin, nawala yung first love. Nawala yung excitement. No, yung feeling ba nung magdi-devotional ka, pagbasa mo sa salita ng Diyos, no, tutulo yung luha mo sa kabutihan niya. Pero ngayon, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, sumasakit yung ulo mo. Kung noon, tumutulo yung luha. So, pag nagbasa ka ng Word of God, tapos medyo sumakit yung ulo mo, parang inaanto ka na, parang, ibig sabihin, nawala yung first love. Pero nung bago ka pa sa Panginoon, nung umabot ka ng 1 a.m., 2 a.m., mo nang dumating sa punto na sabihan kang loko-loko, nasubraan ka na. Nabuang na ka sa Bible. No, kasi nga, andun yung first love. Pero pag binasa mo yung Word of God, ayaw mo nang manalangin. Tapos ngayon, malalaman mo pag nawala yung first love mo, pag nawala yung curiosity mo, nawala yung mga tanong mo sa buhay. No? Parang, kung mapapakinggan ko, okay. Pero kung hindi ko mapakinggan, hindi ko na itatanong. So, kung noon, kunting bagay ang itatanong mo kaagad. Curious ka. So, gusto ng Panginoon na magiging curious ka talaga. If you find me with all your heart, you will find me. No, kung hahanapin mo lang ako ng buong puso, ibig sabihin, gabi yung curiosity. No, hanapin mo ako, magtanong ka. No, whatever you ask in my name, no, magtanong ka. It will be given to you. So, gusto ng Panginoon na magtanong tayo. Pero kung dumating na sa punto, alam mo na yung Word of God, hindi ka na nagtatanong. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, make yourself empty. Kasi, para maibalik ka sa first love mo. Kaya nga, every time na makikinig tayo ng salita, kahit, alam mo, itong topic na to, alam na natin to. No, alam na natin to ang topic na ito. Kahit alam na natin ang topic na ito, pero, kung wala na yung first love mo, no, puno ka, paano ka malalagyan ngayon? So, ang first love pala, pag narinig mo yung Word of God, mangang-manga ka sa salita ng Diyos. Pero kung, alam mo, John 3:16, kahit 10 beses mo marinig sa isang araw yan, pag may first love ka, para sa'yo. Thank you, Jesus. Grabe. Pero pag wala na yung first love, wala na bang ibang verse? Pabalik-balik na yung verse na yan. No? Kahapon, yan yung verse. Ngayon, yan pa rin. Pabalik-balik naman yung verse. So, isa yan sa mga sintomas that you are in danger. Na kailangan mong malaman, kailangan mong maintindihan na may sintomas ka. Nagkasakit ka na pala sa spiritual. So, yung kagandahan lang, na-expose natin ngayon, yung mga sintomas ng mga, tawag nito, yung pagkawala ng first love. So, pag nalaman mo kung ano yung sakit mo, anong nawala sa'yo, no, maaagapan mo na. So, alam mo na kung ano ang magiging solusyon. Alam mo kung ano ang bibilin mong gamot sa pharmacy. Nung nagpa-check up ka na, ay, may ano pala ako, may kidney disease. So, bawal ako sa ganito, bawal ako sa ganyan, at kailangan kong uminom ng gamot, at kailangan kong inumin yung herbal, ganong klaseng herbal. So, kailangan kong uminom ng ganitong klaseng herbal. So, ibig sabihin, nalalaman mo kung ano ang magiging solusyon, ano ang magiging cure, ano yung pwedeng, sa to ganun, no, pwedeng gumamot. No, alam mo kung ano yung tatargetin mo. Kailangan siya malaman mo ngayon na yung first love natin sa Panginoon, huwag nating sayangin. Si Jesus, nasaktan. No, malalaman mo, pag may first love ka pa, pag uutusan ka, hindi ka na magdadabog. No, tinan mo no na, galing ka sa trabaho, pagod ka. Yung pagiging busy, hindi siya busy sa'yo. Hindi ako mag-join ng Bible study ngayon kasi may trabaho ako. Pag medyo okay na, makalungluwang na yung oras, pero tingnan mo yung iba, kahit nasa trabaho, nakaka-join pa rin ng Bible study. Kasi nga, andun yung first love, hindi mapakali. So, ibig sabihin, pag isa sa mga senyales na sasayo pa yung first love, pag utusan, kahit hindi ka pa utusan, no, ginagawa mo yung Great Commission. No, hindi ka na utusan, ikaw na mismo ang hanap ng paraan para mautusan ka. Ganun ang impact pag may first love ka pa sa Panginoon. I mean, you have forsaken yung first love. Nasaktan ng Panginoon. Nakalimutan mo ako. Pero tingnan nyo sa relasyon,
Diba, mag-asawa, magnobya, kahit binubugbog ka na, tingnan nyo ha, binubugbog ka na, dinuraan ka, sinipa ka, at hindi ka pinapalagahan bilang asawa. Lagi kang bugbog, sarado sa asawa mo noon, or sa ex-partner mo. Pero, ang tanong ngayon, pagkatapos ka mabugbog, maghiwalay ka ng saglit, tapos babalik ka naman. Babalikan mo naman. Pero nagpa-advise ka na sa mga best friend mo. No, sis, wag mo na talaga bumalik, wag ka na bumalik diyan. Iwan mo na 'yan. Pero no, yung puso mo andun para talaga sa kanya. Kahit binugbog ka, kahit sinipa ka, kahit dinuruan ka. Dahil andun yung first love. Hindi mo kayang iwan yung lalaki kahit binugbog ka na. Ganun ang impact sa first love. Kahit ininsulto ka na, no, magiging selfless, magiging reckless love pag ikaw ay nasa first love. No, kahit ano yung pagdadaanan mo, kahit pag may pinagdadaanan ka, ininsulto ka, no, hindi mo iiwan ng Panginoon. Kasi nga, andun yung first love. So, ibig sabihin, malalaman mo yung first love, so, tingnan mo yung mga ibang asawa, nagtaka ngayon, buti na lang, nakawala ka sa lalaking iyon, buti na lang, iniwan mo na yon. Pero 5 years kong tiniis yun. Bakit? 5 years mong tiniis kasi nga may first love ka pa. Pero nung nawala yung first love mo sa lalaking iyon, no, naghahanap ka na ng paraan. No, kunting pagkakamali lang, iiwan ko na talaga to. So, ibig sabihin, nawala na yung first love mo sa tao. So, ganun yung picture. Pero hindi ko sinasabing bugbugin mo yung asawa mo. No, kailangan mo lang maintindihan, no, kahit nasaktan ka sa sitwasyon, kahit ang dami mong pagsubok, hindi mo iiwan ng Panginoon. Pero, tinan mo, sa mga magjowa, sa mga mag-asawa, no? Hahanap lang ng konting pagkakamali, iiwan ka na. So, ibig sabihin, nawala yung first love. Yung mga magkarelasyon, tinan mo, kulob muna tayo. So, ibig sabihin, nawala yung first love. Hahanap lang ng konting bagay na pag-aawayan, tapos hiwalayan agad. Pero, kung may first love, yung karelasyon mo, may first love ka pa, kahit bugbugin ka, hindi, mahal ko yung asawa ko. Mahal mo pa rin yung asawa mo. No, magiging reckless love. No, hindi maintindihan ng pagmamahal dahil sa first love. No, ito yung hinahanap ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi dito, no, asan yung excitement mo ngayon? No, where is your excitement now? Where is your passion? Ibig sabihin ng passion, willing masaktan. Yung sinabi ko kanina, pag may first love ka, hindi mo talaga maiiwan yung tao kahit bugbugin ka pa. Pag mahal mo. Hindi ka ma-discourage kasi nga, andun yung first love. So kung ialaw ka ng Panginoon sa pangit ng sitwasyon, sa bagay na hindi mo gusto, no? Hindi mo iiwan ng Diyos. Kasi sometimes, yung plano ng Diyos, para kang ipapahamak ng Diyos. No, kung makikita mo yung plano ng Diyos, mag-ilagay ka ng Diyos sa plano niya, parang masasabi mo, Lord, ipapahamak mo ba ako? Tingnan nyo ha, si Naaman. No, isali ko yung kwento ni Naaman. Sino nakakilala kay Naaman? Yung may ketong, yung military leader sa Bible na may ketong. Si Naaman, alam natin, pag may ketong ka, may nana, sensitive, may infection yung skin. Pero, kung titingnan mo, bakit dun siya ilululob sa Jordan of River ba yun? Yung marumi? Kaya nga sabi ni Naaman, may point din siya, bakit mo ako paliliguan? Parang kanal to, marumi to. Nagkasakit na nga ako ng ketong, dito mo pa ako idadala. Dito mo ako paliliguan. Hanap naman tayo ng magandang lugar, yung malinis, yung malakas yung agos, para hindi lumala. Instead na gumaling ako, baka lalala pa yan. So, dito mo talaga makikita, ilalagay ka ng Diyos sa isang lugar na parang ikapahamak mo. Tingnan mo si Naaman. Kung literal speaking, pag yung katawan mo napuno ng ketong or kati-kati, hindi ka talaga maliligo na parang kanal. Hahanap ka ng tubig na malinis. Ang advice sa'yo ng doktor, pag ganyan na yung sitwasyon mo, huwag kang maligo ng mga maruruming tubig. Dapat yung malinis talaga. Kung pwede, mineral. Dapat purified. Ipa-edit mo sa tubig, no, para mas malinis siya. Pero si Naaman, ipapaligo siya ng Panginoon. Inutusan siya ni Elisha ba yun?
na doon siya lumublob. Tapos nakita niya yung tubig, marumi. Siyempre, normal sa kanya na mag-react talaga kasi nga, gikagid na gani ako lawas, ma-infection pa kasi marumi yung tubig. Pwede bang humanap tayo ng iba? Pero, tinan mo, yung plano ng Diyos, para kang ipahamak. Pero, tinan nyo yung ending, pinagaling. Pero, si Satan, ang plano niya, it looks harmless. Parang hindi mo ikapapahamak. Pero ikapapahamak mo bala. Pero ang Panginoon, ang plano niya, pag ilagay ka niya, pili mo, parang ipapahamak ata ako ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, pinapalo kita dahil gusto kong maging espada ka. Hindi kita pinalo para mabali, pinalo kita para maging espada ka. Tingnan si Moses. Si Moses, nung tinapon niya yung baston, anong sabi ng Panginoon? Hawakan mo. Kunin mo yung ahas. Hawakan mo sa buntot. Ang tanong ko ngayon, bilang tao, or yung mga expert sa ahas, saan nyo siya, pagdadakpin nyo ang ahas, saan nyo hinawakan? Sa buntot o sa liig? Di ba sa ulo? Di ba sa ulo pala? So, sabi ng Panginoon kay Moses, ihagis mo yung baston mo at magiging ahas yan. At kunin mo sa buntot. So kung si Moses nagdadalawang isip, pero hindi siya nagdalawang isip. Alam niya, God is in control. Kung unang tingin, Lord, bakit naman Panginoon, sa buntot mo pa talaga ipapahamak? Sa buntot mo pa talaga ipapahawak? Pwede bang sa ulo na lang? Ayaw ko, Lord, baka kung hawakan ko yung buntot, siguradong makakagat talaga ako. Pero ang ginawa ni Moses, he obey. No, ang plano ng Diyos sa atin, parang sa unang tingin, parang ikapahamak mo. Pero sa ikakabuti pala natin, hallelujah. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, feeling mo, Lord, ang ganda ng vision ni Joseph the Dreamer, palasyo, pero nasa ilalim ng bangin. Lord, ang vision ko palasyo 'yon, pero andito ako sa ilalim ng bangin. Lord, ang vision ko maganda. Pero andito ako sa prisuan. Nakulong pa ako. So, minsan yung plano ng Diyos, minsan nagiging contradict sa plano ng Diyos. Nagiging contradict sa sitwasyon natin. So, kung nasa sitwasyon ka ngayon na parang ipapahamak ako ng Diyos. Pero, sa paningin mo lang yun. Kaya nga, ang laging imbitasyon sa atin ng Panginoon, na tinutusan niya yung mga servant niya, walk by faith, not by sight. Kasi yung mata, pwede kang ililang yan. Yan ang magresulta ng takot. Sabi ng Panginoon, talon ka. At ipapatalon ka ng Panginoon sa mga batuhan. No, nasa helicopter. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, talon. Lord, ayaw ko, Lord, ipapahamak mo ata ako, doon na lang sa tubig, huwag naglan dito. No, sabi ng Panginoon, talon ka sa batuhan. Lord, pwede bang doon na lang sa tubig? Kasi pag sa tubig, hindi ako mabali. Marunong ako mag-dive. Sabi ng Panginoon, dito ka tumalon. Pagtalon mo, huwag kang mag-ala dahil ako ang magiging parachute mo. So, ibig sabihin, kahit kapahamakan yung itsura niyan, pero dahil kasama mo ako, hindi kita ipapahamak. Hallelujah. No, who is your priority now? Sino yung magiging priority mo? No, pag yung first love, andyan sa puso mo. Yan, kaya nga, ang agawin ni Satan, ang kukunin ni Satan sa'yo, hindi yung sanga. Hindi yung bunga lang. Yung goal niya is yung ugat, yung first love na yan. Kaya, ingatan natin yung first love natin. Kasi yan yung aatake ni Satan. No, what is first love? Make it special, serious in love. No, first love is fervent. No, pag first love with compassion. No, pag sinabi natin compassion, willing masaktan, willing mag-injure, willing masugatan. No, kung maalala natin yung story ni Maria Magdalene. No, Maria Magdalene. No, she is expressing how she loved Jesus. Wala na siyang pakialam kung gaano kamahal yung binuhos niya. Kaya nga si Judas talaga, sabi pa ni Judas, 1 taon pa, bakit mo sinayang yan? Pwede mo pa sanang ibigay sa mahirap yan. Sayang naman. 1 taon mo yung sahod. Tapos ibinuhos mo lang. Anong sabi ni Jesus? Yung mahirap, andyan lang yan. Ako, akit na ako sa langit. Ibig sabihin, no? Sabi ni Maria Magdalene, hindi sayang yung meron ako.
kung sa Diyos ko man lang ibibigay. Hindi sayang yung oras ko sa pag-attend ng Bible study. Kung alam ko, ginagawa ko yan para sa Diyos. No, hindi na sayang yung perfume ko sa buhay. Ano ba yung perfume mo sa buhay? Ano ba yung valuable sa'yo? Oras? Trabaho? No, mahiya tayo kay Maria Magdalene. Isa sa mga investment niya, no, isa sa mga tinago niya, income niya noon. No, binuhos niya lang sa paa ni Jesus dahil alam niya kung sino yung binuhusan niya. No, kung andito ka ngayon, no, kahit pagod ka na, palagay na lang natin, ang presyo sa'yo yung tulog. Dapat 8 hours yung tulog ko para bukas malakas yung katawan ko. No, yung precious time mo, no, nilaan mo sa Panginoon. No, kaya mo siya nilaan kasi nga andyan yung first love. No, di bale ng magkuhan gamay, mabilar gamay, importante makapamino kay kabalo ko. Dahil alam ko yung pinapakinggan ko, no, yung inaaral ko, no, salita ng Diyos. No, pero yung ano, kung maalala nyo yung story ni Martha, Mary and Martha, tinan nyo. Busy si Mary, si Martha, sa ano niya, sa gawain. Pero si Mary, no, nakikinig kay Jesus. So, pwedeng busy tayo sa ministry, pero wala tayong time sa Panginoon. So, hindi natin ugaliin yan para ma-maintain yung first love natin. Dapat busy tayo kausapin ng hari. Kaysa busy gawin yung kingdom. Pero hindi ko rin sinasabi na huwag mong gawin ang kingdom. Mas maganda, busy ka pa na, mas na busy ka sa hari at busy ka rin sa kingdom. Hindi pwedeng busy ka lang sa kingdom, busy ka sa ministry, pero wala kang time sa king. Hallelujah. No, Jesus explains the remedy. No, may chance pa. May solution. Sabi dito, speaking about remembrance, consider how far you have fallen. No, tingnan mo, bumalik ka kung saan ka bumagsak. Kung saan ka nadapa. Kung ako nga noon, nung nagmotor ako, saan ako natumba, binalikan ko talaga. Natumba ako sa motor, yung takbo ko nasa 80. Natumba ako. Sugatan ako. Tapos nung natumba ko, binalikan ko talaga saan ako natumba. Para ano? Nung binalikan ko siya, ito pala yung dahilan. May hampal dito na maliit. Dito pala tumalon yung motor ko. Yung manabela. Parang ano na, wala nang, na out of control. So, ang nangyayari ngayon, pag uwi ako sa amin, sa probinsya, nagmumotor ako noon, no, hindi ko na dadaanan yun kasi nga doon ako natumba. Kaya nga sabi ni Jesus, consider how far you have fallen. Kung gaano kayo kataas bumagsak, kung saan kayo bumagsak, balikan nyo, tingnan nyo. Para ano? Hindi para balikan, para mabuwagsak ulit, kundi balikan mo para matuto. Hindi ko na to gagawin. Dito pala ako nagkamali last time. Nung kumanta ako, dito ako nagkamali. Dapat pala, pag ganyan na yung tono, ayusin ko na. So, ibig sabihin, natuto ko sa pagkakamali. No, repentance. Repent and begin a new beginning. Sabi ni Jesus, repent and do the things that you did at first. May remedy, may solusyon ng Panginoon. Kung nawala yung first love mo, kung na-deceive ka ng kaaway, no? God is a God of a new beginning. Kasi the ministry of Jesus, hindi decreasing. No, ang ministry ng ating Panginoon, increasing. Dapat tayo dito ngayon sa Bible study, no, nag-i-invite tayo. Grabe kung andun yung first love mo sa Panginoon, kung may kakilala ka na naglilingkod, na tingin mo, no, kailangan niya nakikita mo na willing talaga siya makinig, i-invite mo sa Bible study. No, isa sa mga sign that no, yung first love ay nasa sayo pa, no, kailangan mo mag-invite ng tao. Kasi nga, yung gathering natin dito, libre, at yung pinakamalaga pa, no, matututo siya dito at lumago sa spiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon, repent and do the things what you did first. Nung bago ka nakilala ng Panginoon, ang dami mong nadalang tao. Pero ngayon, asa na ngayon? Hallelujah. No, sabi ng Panginoon, you did at first, gawin mo ang mga bagay na ginagawa mong una. Humingi ka muna ng tawad. Huwag mong gawin yung mga bagay na ginagawa mo noon, nung Krisyano ka na, no? Bago mo gawin yan, repent first. Pag hinulsul sa mong sala. Hallelujah. Huh? Don't miss the gracious opportunity. Wag mo nang sayangin yung pinaka-the best na opportunity. Kasi pag sinayang mo yung pinaka-the best na opportunity, kawawa tayo. At maririnig natin yung pinaka-nakakatakot na words. Depart from me. I never knew you. Family of the living God. Seryosong usapan. Niligtas lang tayo ng Panginoon.
So, ibig sabihin, wala sana tayo sa kaligtasan. Only for the for the hukan lang, sa mga Hudyo lang. Sa mga Israel sa yung kaligtasan. Pero nabigyan lang tayo ng pagkakataon. Kung alam mo naman sa sarili mo, binigyan lang tayo. O tinayo, nabigyan lang tayo ng opportunity. Once. Kung nabigyan ka naman ng opportunity, isang beses, huwag mo nang sayangin. Kaya nga, sayang yung opportunity. Yung opportunity na ito, hindi to biro. At hindi to, nung yung paglilingkod sa Panginoon, hindi, wag nating gawing ano ba, sabi na yun. Kung pangit yung nararamdaman ko ngayon, pag nasilo ko sa tao, pag dili okay akong kasing-kasing, dili ko mo dyan Bible study. Hindi ako atin ng cell group, hindi ako atin ng Sunday kasi nga hindi okay ang heart ko. No, yung paglilingkod sa Diyos, hindi nakabase sa ating emosyon. Yung paglilingkod sa Diyos, kaya ka naglilingkod dahil Diyos siya. Hindi ka pwedeng maglingkod dahil hindi okay yung katawan mo, hindi okay yung emosyon mo. No, maglilingkod ka sa Diyos dahil Diyos siya. Yun yung totoo. No, don't miss the gracious. No, alam mo ganito ba? Hindi ka, tingnan mo naglalakad ka sa kalsada. Nadaanan ka ng bus, private bus ng mga school. So, hindi ka parte doon sa bus na yon kasi school bus yon. So, ang intended na sasakay doon is yung mga ano lang, yung mga private lang ng mga estudyante. Pero, it is a great privilege kung papasakayin ka doon ng libre. Di ba? Wala kang binayaran. So, kung mapapabigyan ka man lang ng kunting pagkakataon lang, papalagpasin mo pa ba? Sige, sakay ka na dito. Saan yung bahay mo? Doon pa. Sige, sakay ka na lang. Ay, hindi pwede kasi hindi naman ako Hudyo. No, hindi pwede kasi hindi naman ako taga dyan sa inyo, hindi naman ako hindi man ako kasali dyan, hindi man ako pinili. Pero, napakalaking opportunity kahit hindi ka ka-school nila, pinasakay ka sa bus. Tatalon ka pa ba? Nandun ka na sa bus? At dadalhin ka, no, hindi ka sana kasali doon sa private bus, no? Kasi nga, iba yung paaralan mo, pero nabigyan ka ng pagkakataon na makasakay at mahatid ka sa destinasyon. So, don't miss the opportunity. Hindi biro. Huwag nating idaan sa emosyon yung paglilingkod sa Diyos. Don't forget, may galit tayo sa tao, or medyo na-open tayo sa tao, hindi na tayo maglilingkod sa Diyos. No, hindi biro yung kaligtasan. Hindi nagbibiro ang Diyos. No, dugo, laman. Siguro kung hindi namatay si Jesus sa cross, baka pwede mo pang biruin yun. No, binigay niya na lahat. Hindi biro yun. Mamatay yung tao. Mamatay. Dugo laman ang ibinigay sa atin ng anak ng Diyos. Biro pa ba yan? Siguro, baka sinasabi lang yan ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko, pero pinatunayan ko rin. No, but God demonstrate His love toward us. No, nung makasalanan pa tayo, namatay si Jesus, alang-alang sa namatay si Jesus, alang-alang sa atin. No, kung nabigyan man tayo ng pagkakataon, huwag natin sayangin pa. Kasi ito yung magiging regrets natin sa buhay. No, sabi dito, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. No, kung matigas talaga yung ulo mo, pasensyahan tayo. Depart from me. No, wa ko kailanin mo. Sabi ng Panginoon, kung tutuusin, ipapariman sa'yo ng Panginoon, ipapariman sa atin ng Panginoon. Kung tutuusin, brother, kung tutuusin na anak, hindi ka kasali sa kaligtasan. But because of the grace of God, nabigyan tayo ng, grabe, nabigyan tayo ng opportunity. No, yung mga Gentiles, wala sana yan. No, Israelita lang, mga Hudyo lang ang iligtas ng Diyos. Pero tinanggal yung kaligtasan ngayon ng mga Hudyo. No, binulag sila ngayon, no, para tayo mga Gentiles makapasok. Kaawaan tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Conclusion. Malapit ako magtatapos. No, kung familiar kayo sa story ni Peter and Jesus. No, sabi ni Jesus dito, ito na yung pagkatapos ni Jesus. Ito na yung pagkatapos niyang si Jesus.
sa tawag niya, kanang iko niya ba, iyang gidinay. Ang sabi dito, tinanong siya ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Sabay, o Panginoon, mahal kita. Tapos pagkatapos nun, tinanong naman siya ulit, Peter, mahal mo ba ako? O Panginoon, mahal kita. Kung mahal mo ako. Tapos, sa ikatlong ulit, tinanong mo siya ulit. Di ba kung ikaw sa partner mo, ano ba, asawa mo, tinanong mo, mahal mo ba talaga? Mahal mo ba ako? Siyempre, sasagutin ng asawa, mahal. Yung totoo ba, mahal mo ba ako? Oo nga, mahal nga. Pangatlo, mahal mo ba ako? Bakit mo tinatanong yan? Nangaasar ka ba? No, tatlong beses tinanong si Peter. Peter, mahal mo ba talaga ako? Oo, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam sa puso ko. Ano man yung maisasagot ko, alam mo ang sinisigaw nito. Alam mo yung kaibuturan nito. Una pa lang, ikaw ang unang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang unang nakakaalam sa motibo nito. Bago man malaman ng lahat, ikaw ang may alam nito because you know everything about me. No, nasaktan si Peter, naluya siya. No, ilagay natin yung sarili natin kay Peter, kapatid. Maring tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, mahal mo ba ako? Kasi madaling sabihin, mahal. Pero kung mahal mo talaga yung asawa mo, bakit ka nangabit? Bakit ka may kabit? Bakit may iba ka? So, ibig sabihin, wala ka na talagang first love sa asawa mo. Naghahalap ka ng iba. Gusto mong maging dalawa. I-label mo silang dalawa. Pero sabi na ba, isa lang. No, nasaktan si Peter. Maaring naglilingkod tayo sa Panginoon ngayon. Mahal mo ba ako? No? Ibig sabihin, agape love. Yung tinatanong ng Panginoon, agape love, mahal mo ba ako? Yung pagmamahal, agape. Ibig sabihin, willing masaktan. Willing mag-sacrifice. Takot kang mawala ako. Yun ang ibig sabihin ng agape. Pero ang sinagot ni Peter, ano lang, mahal, pero ayaw kong mag-involve. Mahal, pero ayaw kong mag-sacrifice. Kasi Lord, nagkasala na ako sa'yo noon. Takot na akong mag-commit ulit. Nahiya ako sa sinabi ko last time. Sabi ni Peter, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iwan. Maybe naisip ni Peter yon, Lord. Naisip ni Peter yon. Pagod na, Panginoon, parang ayaw ko na sabihin ulit yon kasi nadala na ako. Sinabi ko yon. Numaring tayo yun ngayon, mga kapatid. Sinasabi natin ngayon, Lord, mahal kita. Pero hanggang mahal lang. No, if you love me, feed my sheep. If you love me, obey my command. Hallelujah. Sabi ng Panginoon dito, Isaiah 1:18, come now, let us settle the matter, says the Lord. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. No, tingnan nyo ha, si Peter at saka si Jesus, nung nakita sila ulit, di ba nung nabuhay si Jesus, pinagalitan niya ba si Peter? Ikaw ha, dagandagan ka, imo kong gidinay ha, nagpabugnaw pa ka rito ha. And take note, pagkatapos niya idinay si Jesus, no, nagsalo-salo pa siya doon sa, nagpapainit siya sa makamundong kainitan. Pagkatapos, bumalik siya sa pagingisda. Pero hindi sinumpat ng Panginoon yon sa kanya. Kasi nakikita niya yung puso ni Peter. Maybe sa panahon yun, naintindihan ni Jesus kasi natakot siya. Nung pag ang tao talaga nagkakamali, bumabalik sa dating buhay. No, tinawag siya ng Panginoon, galing siya sa pangingisda, iniwan niya yung mga pangingisda. Dahil may first love siya, iniwan niya yung pangingisda niya noon, yung dati niyang buhay. Pero nang dahil nawala yung first love, no, bumalik sa pangingisda. Maybe ganun tayo mga kapatid, minsan, no? Minsan bumabalik tayo sa ating pangingisda ng buhay. Instead na pangingisda ng tao, instead na init ng Panginoon yung hinahanap natin, no? Ibang painit yung hinahanap ng katawan natin. Pero sabi ng Panginoon, come now, let us settle the matter. Tayo ang nagkasala, hindi ba tayo mahiya dito? Tayo ang nagkasala. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, come now. Si Lord pa nag-ingon, come now. Parang si Lord ang nagkasala dito ah. Come now, let us settle the matter. Tayo ang nagkasala, tayo ang lumayo, tayo ang pumalya. Si Lord ang nakipag-ayos.
Hindi ba natin ma-appreciate yung kabutihan ng Panginoon? No, habang binabasa ko ito, I hope maramdaman nyo rin yung sinabi ng Panginoon dito. Gusto kong basahin nyo rin yung nasa screen. Come now. No, imagine na, ang purma sa Ginoo. Kung kaya mo siya imaginein ngayon. Imagine mo, sabi ng Panginoon, duol dire anak. No, habang tumutula ang luha ng mata ng Panginoon, no, busy ka talaga sa ministry. Nakikita ko yung pagod mo. Nakikita ko yung pag may nagkasala, no? Kinukorek mo kaagad. Nakikita ko yan. Na-appreciate ko yan, anak. Pero ito lang yung isa sa nawala sa iyo, yung first love mo. Nagsiserve ka. Hindi ka na nag-aapoy. Wala na yung first love. Nagbabaga ka na lang. No, yung pagbabaga, sinyalis yun. No, padulong na siya mahimong abo. So, ibig sabihin, kaya siya lumalagablab dahil nagagatungan. Pag nakakita ka ng uling na nagbabaga, kaya siya nagbabaga na lang kasi hindi na nagatungan. Kapatid, if you are in this situation, sabi ng Panginoon, repent. Gawin ang dati mong ginagawa. Hindi ba tayo naawa sa Panginoon? Kung tutusin, dapat magkaroon tayo ng gratitude sa Panginoon. No, the ministry of Jesus, dapat dadami tayo dito. Dapat, hindi yung nasa emotion lang yung, nasa emotion yung paglilingkod. Sabi ng Panginoon, niligtas lang kita. Hindi tayo kasali sa kaligtasan sana. Pero tungod sa kaluoy ni Jesus, pinaagi pa jud, di lang naluoy, tungod pa jud sa iyang dugo ug samad, ug sa iyang unod. No, naluwas ta. Repentance when you not cry and change. No? Repent. Thank you, Jesus. Oh, bago tayo mag-end, can you close your eyes? I will minister you. I declare this message will penetrate your life. No, allow the Holy Spirit speak to your heart. Pastor Rojan said, I am not producing weak Christian in these last days. No, sometimes we are producing weak Christians. No, si Satan nag-i-increase. Tapos yung mga believers na natiling baby Christian. Pastor Rojan said, naalala ko sinabi ni Pastor Rojan, sabi ni Pastor Rojan, I'm not equipping weak Christian. I'm not producing weak Christian. I'm equipping weak Christian to become powerful Christian. Ang dami ng members. Kulang ang workers. Many are called but few are chosen. Asa na yung first love mo, kapatid? Maraming nangangailangan sa atin. Maraming depressed. Million ang biktima sa depression. Million ang nagpapakamatay taon-taon. Ano yung ginagawa natin? Ibalik natin yung first love. Ibalik natin yung gratitude natin sa Panginoon. No? Don't miss the gracious opportunity. Sabi, Lord, believe ako sa ginawa mo. Nagpipreach ka ng gospel. Pero hindi na out of love. Kundi ang pagpipreach mo ng gospel. Yung pagpipreach mo ng gospel, out of obligation na. Dahil may task ka na, may binayaran ka na. No, may position ka na, kaya ka naglilingkod ngayon dahil may license ka na. No, huwag kang maglingkod, huwag kang mag-preach dahil may license ka. Mag-preach ka ng gospel dahil binabalik mo yung gratitude sa Panginoon. Father in heaven, in the name of Jesus. No, kung ikaw yung tao ngayon, taas mo lang yung kamay mo. Kung gusto mong lumuhod sa Panginoon, lumuhod ka. No? Kaluyan lang sa Ginoo. Kinaawaan ng Diyos yung mga taong nagpapakumbaba. Panginoon, nakikita niyo po kami, bawat isa, Panginoon, saan man kami ngayon. Pero kung mayroong mga iba dito nagtatrabaho, Panginoon, sa gabing ito, nangihina na pala, Panginoon. Active sa Bible study, nagpapacilitate, nagwiwinsol, nagsiserve pa rin. Maybe, Panginoon, magaling lang talaga siya magtumugtog. Maybe, magaling lang talaga siya kumanta. Kaya, andun siya, Panginoon, naging obligado na. Maybe, binabayaran siya ng allowance. Kaya siya naglilingkod. Lord, tanggalin mo po sa puso namin yan, Panginoon. Hindi namin sasayangin yung gracious opportunity sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung minsan, yung first love namin, nakakalimutan namin. Every time na binabaliwala namin yung first love namin, Panginoon, hindi kami humahanap ng paraan para makabalik ito. Nasasaktan ka pala namin, Panginoon.
Lord, sinaktan ka na namin sa krus. Nasaktan ka na namin dahil sa mga kasalanan noon. Ayaw na namin pang malansang ka balik sa krus, Ginoo. Lord, without knowing, Panginoon, nasaktan ka pala namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Naging kumpiyansa kami sa kaligtasan. Ang hindi namin alam, niligtas mo lang pala kami. Dahil naawa ka sa amin. Hindi na namin ito sayang-sayangin, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. No, kausapin mo, Panginoon, patawarin niyo po sa aming makasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, inuuna namin yung trabaho, negosyo. Mas lamang yung oras namin sa pagtatrabaho kaysa sa paglilingkod. Lord, I declare restoration sa first love sa bawat isa. Lord, willing po kami, Panginoon, mag-involve sa ministry. Hindi kami magiging members sa ministry ito, kundi magiging strong Christian, powerful Christian, prayerful Christian, Panginoon. Lord, cast me not away from your presence. Gaya sinabi ni David, hindi namin kaya, Panginoon. You are the ruler of our life. Maraming salamat, Panginoon. Restore us. I declare restoration sa aming mga first love, Panginoon. And teach us how to walk in your way. Ibalik niyo po ang dating kami, Panginoon. Tulungan mo kami. We are willing. Thank you for the grace. Thank you for your goodness. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much, family of the living God. I hope, no?